Napaangat ako ng tingin nang may pumasok sa loob ng opisina ko. Ay Nico, bati sa akin ang kinakapatid ko. Napangiti ako. Ilang taon din na wala akong balita sa kanya. Tumayo ko para bigyan siya ng mahigpit na yakap. Hey, long time no see. How are you? Tanong ko. Naupo kami sa sofa. Well, nagpunta ako ng ibang bansa para makalimot. Sorry, hindi na ako nakapag-communicate sa'yo. Alam ko namang may mga bagay ka ding dapat ayusin sa buhay mo. Alam ko, Nico, ang mga nangyari sa'yo this past few years. Sabi nito, Are you planning to stay in the Philippines? Indefinitely? Tanong ko, Yes, nakakalungkot lang sa ibang bansa. At saka okay na ako. Ayoko naman siyang tanungin kung ano ang mga nangyari. Napabuntong hininga ko. Kasi ayoko din naman na pag-uusapan ng mga ginawa ko kay Grace. Naiiyak ako sa mga ginawa ko noon. Nasaktan ako pero nanakit din ako. Kumusta ang anak niyo ni Grace? Tanong nito. She's grown up now. Napakabait na bata. Nakangiting sabi ko. I also have another child. Napatingin ito sa akin. Sa ibang babae? Grabe ka, Nico. Matapos buntisin mo si Grace tapos sa ibang babae naman? Hindi ka ba nakontento sa isa lang? Well, isa ka palang babaero. Ano bang aasahan ko doon? Sabi nito, Grabe ka naman, Criselda. Hindi naman ako ganoon. You know me. Napailing ako. Babaero ako pero iisang babae lang ang gusto kong anakan. Walang iba kung hindi sa Grace. Magmula nang nasaktan ako, naging ganito na ako. Matigas ang puso. Hindi ko na iniisip kung nasasaktan sila. Basta ang alam ko deserve ng mga babae ang masaktan at lokohin. Dahil ganoon din naman ang ginawa nila sa akin. So, sino ang naanakan mo? Nakakunot noon na tanong niya. Si Grace. I impregnated her twice. Nanlaki ang mata nito sa sinabi ko. Nico, you are out of the line na. Diyos ko naman, sinaktan mo na nga ang kawawang babae, binuntis mo pa ng 2 beses. Tell me, Nico, may idadagdag ka pa ba sa mga ginawa mo sa kanya? Napailing ang kinakapatid ko sa akin. Isang malalim na buntong hininga ang ginawa ko. Yes. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko pinagsisihan na pinapirma ko sa Grace nang walang paalam sa marriage contract because I want her to be mine officially. I gave her a contract. However, she's unaware that it is a marriage contract. We were legally married. Tiningnan ako ni Criselda na may pagkadismaya sa ginawa ko. Nico, I still can't believe it. Did you seriously do it? My God, sobra na talagang kasalanan mo kay Grace. Paano mo nasisikmurang saktan ng ganoon ang babaeng wala namang ginawa sa'yo? Napapailing ito sa akin. Because I love her. Sa maniwala ka man o hindi, ayokong mawala siya sa buhay ko. Kaya yun lang ang way para mapasa akin sa Grace. Sa pamamagitan ng mga anak namin, hindi niya ako iiwan. Selfish na ko selfish. That is the only way I am aware of. Paliwanag ko. Kung mahal mo siya, hindi mo dapat ginawa iyon. Mas lalo mo lang sinaktan ng pobreng babae. Kaya hindi mo masisisi ko ang pakikitungo niya sa iyo hindi maganda. Hindi nga ba? Nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga. I know, pero tatanggapin ko naman kung ano man ang pakikitungo niya sa akin ngayon. Para lang mapagbayaran ng mga naging kasalanan ko sa kanya. Hindi ko siya susukuan. Kahit saktan niya ako, tatanggapin ko huwag lang silang mawawala sa akin. Kahit lumuhod ako sa harapan niya araw-araw para lang maipakita kong nagsisisi na ako sa mga naging kasalanan ko. Gagawin ko. Nanikip ang dibdib ko. Nasasaktan ako kapag naiisip kong iiwan ako ni Grace. Hindi ko kakayanin. Isa lang ang nasisiguro ko. Mahal na mahal ko siya. Pagkapasok ng bahay, naabutan ko si Grace na nakatulog sa sofa. Katabi nito si Nicolo na mahimbing na ding natutulog. Magkayakap ang mag-ina. Sir Nico, nasa silid na po si Jella, nakatulog na. Sabi ni Manang, ang yaya ni Jella. Ako na bahala sa dalawa, matulog ka na. Sabi ko. Pinuntahan ko ang mag-ina habang hinahaplos ko ang buhok ng asawa ko. Nagmulat ito ng mata kaya bigla kong inalis ang kamay ko at umakto na parang walang ginawa. What are you doing? Sleeping on the couch? I asked of her.
Si Nicolo kasi, gusto kong intayin. Kaya naghintay kami dito. Hindi ko namalayan na nakatulog na kami. Pasensya na. She said, "It's alright. I'm sorry, honey. I've just been very busy at work. I couldn't call you because my phone's battery was dead." I went on to explain. She was about to carry Nicolo when I intervened. Ako na magbubuhat sa anak natin. Nakangiting sabi ko. Tumayo na ito at naunang naglakad patungo sa silid namin. Napalingon ito sa akin. Hindi magkamayaw sa pagtibok ang puso ko kapag tinitingnan niya ako. May tumawag dito sa bahay. Hinahanap ka niya. Criselda ang name niya. Kinakapatid mo daw. Sabi nito. Nag-iwas ito ng tingin nang mapatingin ako sa kanya. Nagpunta na siya sa opisina ko. Nangamusta lang. Tumalikod na ito at nagbatuloy sa paglalakad. Ibinaba ko sa kama ang anak naming si Nicolo. Ako nang bahala dito. Sabi nito nang hindi pa ako umaalis. Gusto ko kasing makatabi sila sa pagtulog. Nanatili lang ako nakaupo sa kama at nakatingin sa kanya. Pwede ka nang lumabas. Ako na nga ang bahala dito. Naiinis na sabi nito. Hindi ko pinansin ang sinabi niya. Nahiga na ako sa tabi ni Nicolo. Wala na akong lakas na makipag-argumento pa. Pagod na din ako at gusto ko nang matulog. Kahit wala pa akong ligo at hindi pa nakapagbihis. I don't care. I want to sleep beside them. Narinig ko na lamang ang buntong hininga nito. Ipinikit ko na lamang ang mga mata ko. Nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga. Wala akong nagawa ng humiga na si Nico at natulog. Yakap ang anak naming si Nicolo. Ano ba namang lalaki ito? Hindi man lang hinubad ang sapatos nito. Malalim na ang paghinga nito kaya ibig sabihin mahimbing na ang tulog nito. Dahan-dahan kong hinubad ang sapatos nito. Kinumutan ko na lamang baka lamigin. Napatigil ako nang matitigan ko ang malaanghel na itsura ni Nico habang payapa nang natutulog. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko. Hinawakan ko ang kanyang ilong. Napakaganda ng kanyang ilong. Nakuha ng mga anak namin ang hugis ng ilong niya. Nagulat ako na magmulat ito ng mata. Napangiti ito sa akin. Sleep now, honey. I know, gwapo ako. Natatawang sabi nito. Hinila niya ako upang mapahiga sa tabi nito. Magkaharapan kaming nakahiga. Hindi ako nakatanggi nang yakapin niya ako. I love you, my Grace. Good night. Hinilig niya ang ulo ko sa dibdib nito. Napahawak ako sa kanyang dibdib. Mahal din kita. Isinaisip ko na lamang. Ayokong malaman niya kung ano ang nasa puso ko. Natatakot ako sa mangyayari kung sakaling malaman niyang mahal ko siya. Baka patibong lang niya ito para paikutin na naman niya ako sa kanyang mga palad. Hindi ko nahayaang mangyari iyon. Minsan na niya akong niloko. Hindi na ako magpapaloko pa. Malamig pa din ang pakikitungo sa akin ni Grace. Tanggap ko naman iyon pero minsan parang gusto ko nang sumuko dahil nahihirapan na din ako sa sitwasyon namin. Nasa iisang bahay kami pero parang estranghero kami sa isa't isa. Daddy, bakit hindi kayo nagtatabi ni Mommy sa pagtulog? Magkaaway ba kayo? Tanong ni Jella sa akin. Napatingin ako kay Grace na napasulyap sa anak namin. Ano anak? Hindi kasi sanay si Nicolo na hindi katabi si Mommy kaya siya ang katabi niya. Napakamot ako sa ulo ko. Bakit ako? Hindi na ako natatakot na hindi kita katabi sa pagtulog kasi big girl na ako Reason nito. Baby pa kasi si Nicolo anak kaya hindi pa niya kayang mag-isa sa bed. Napabuntong hininga ako. Gustong gusto ko nang makatabi sa higa ng asawa ko pero malabo nang mangyari iyon. Mama, punta tayo mall? Play kami ni ate doon sa Toy Kingdom? Sabi ni Nicolo. Napangiti ako dahil magkasundo ang dalawang magkapatid. Pupunta tayo doon sa Sabado. Okay lang ba anak? Sabat ko nang hindi nagsalita sa Grace. Umaliwalas ang mukha ng anak naming bunso. Lumapit ito sa akin at nagpakandong. Niyakap nito ang maliliit na kamay sa leeg ko. Hinagkan ko ang kanyang pisngi. Opo papa. Yay! Pupunta kami Toy Kingdom. Tuwang-tuwa na sabi ni Nicolo. Nagtatatalon din sa tuwa. Ang panganay naming si Jella. Nagpakandong din ito kaya dalawa na silang nasa kandungan ko. Binigyan ko din ng halik sa pisngi si Grace.
Napasulyap ako sa asawa ko nakatingin sa amin ng mga anak ko. Nginitian ko ito pero hindi man lang ito umiting pabalik. Maghahanda lang ako ng lunch natin. Diyan na muna kayo mga anak. Sabi nito at pumasok na sa loob. Nagpunta ako ng library para magtrabaho. Mamaya na lang siguro ako kakain. Habang kausap ko ang secretary ko, napatingin ako sa pinto nang bumukas ito kaya nagpaalam na muna ako sa kanya. Kumain ka na, Nico. Hinihintay ka na ng anak mo doon. Sabi ni Grace. Mamaya na lang ako kakain, honey. Hindi pa naman ako gutom. Aasikasuhin ko lang itong iniuwi kong trabaho. Sabi ko. Tumutok na ang mga mata ko sa laptop. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Grace, kaya napaangat ang tingin ko sa kanya. Tumalikod na ito at lumabas na ng library. Ilang oras pang napahilot ako sa noo ko. Sumasakit na ang mata ko dahil sa pagkakatutok sa laptop. Hindi ko na alam kung anong oras na. Tiningnan ko na ang orasan. Gabi na pala. Hindi ko na namalayan ang oras. Iniligpit ko na ang mga gamit ko. Pagkalabas ng library, nagkagulatan pa kami ni Grace. Nasa tapat siya ng pinto at tila may hinihintay. Why are you still awake, honey? Tanong ko. Tatanungin sana kita kung kumain ka na. Napainit ko na kasi ang ulam mo. Sabi nito. I'm about to eat my dinner. Thank you, honey. Matulog ka na. Ako nang bahala sa sarili ko. Sabi ko. Nginitian ko siya. Kumabog ang puso ko nang nginitian niya akong pabalik. I decided not to work today. I want to spend my time with my family. Nagpunta kami sa bahay bakasyon na namin sa Laguna. Matagal na din mula na nagpunta ako dito. Nasa college pa yata ako noon pero pinapanatili pa din namin na maging malinis at maayos ang lugar para kung magpasya kaming magbakasyon dito, maayos ang tutuluyan namin. Magandang araw ho, Senyorito Nico. Naku, matutuwa si Celia, napadalaw kayo. Sabi ni Mang Berto, ang nagbabantay dito sa bahay. May nag-iisang anak ito, si Celia. Naging kaibigan ko siya noong mga bata pa lamang kami. Madalas kasi kami dito nila mommy at daddy. Oho, kasama ko po ang asawa at mga anak ko. Nagulat pa si Mang Berto sa sinabi ko. Hindi ko na siya nakakausap kaya hindi niya pa alam na nag-asawa na ako at may mga anak. Nag-asawa ka na pala, iho. Hindi ka na din kasi nagpupunta dito. Napatingin siya kay Grace na nakatunghay sa amin, samantalang si Nicolo ay patingin-tingin sa paligid. Maaliwalas ang paligid. Napapaligiran nito ng mga puno at mga halaman kaya presko ang hangin. Si Grace naman, nakatayo lang at nakatingin sa amin. Kay gandang bata at gwapo. Malalaki na pala ito mga anak mo, iho. Sabi sa akin ni Mang Berto. Si Grace po ang asawa ko. Pakilala ko kay Mang Berto. Nginitian ni Grace ito at nakipagkamay. Kinagagala kitang makilala, iha. Sabi ni Mang Berto. Ako din po. Sagot naman ni Grace. Kinabig ko siya tinagkan sa ulo nito. Nagulat pa ito sa ginawa ko. Nico? Napalingon kami sa tumawag sa akin. May isang babaeng nakasuot ng bestida na bulaklakin at may hawak itong basket ng prutas. Mahaba ang buhok nito hanggang bewang. Celia? Banggit ko sa pangalan niya. Ibinaba nito ang basket na dala at nagtatakbo sa kinatatayuan namin ni Grace. Nagulat ako nang yakapin niya ako. Nawala sa tabi ko si Grace pati na ang pagkakahawak sa kamay niya. Ang tagal mong hindi dumalaw dito sa asyenda. Namiss kita. Sabi nito nang binitawan niya ako mula sa pagkakayakap. Napangiti ako ng alanganin. Napakamot ako ng ulo. Tumikim muna ako. Hinila ko si Grace palapit sa akin. Yeah, naging busy sa company. Wala na akong oras na dumalaw dito. By the way, meet my wife and my kids. Sabi ko. Nagulat ang mukha nito sa sinabi ko. Napatingin ito kay Grace na nakangiti sa kanya. Nag-asawa ka na pala. Hindi ko nabalitaan. Sabi nito. Yes, magbabakasyon muna kami dito para makita ng mga anak ko ang asyenda at para makalanghap naman sila ng sariwang hangin. Sabi ko sa kanya. Para itong nalungkot sa nalaman. Senyorito, halina po kayo sa loob para makapagpahinga muna kayo saglit. Maghahanda na din po kami ng pananghalian nyo. Tumango ako sa sinabi ng Mang Berto. Hinapit ko sa bewang si Grace at hinagka ng buhok nito. Napangiti ako nang naramdaman ko ang kamay nitong pumulupot sa bewang ko. Daddy,
I'm hungry. Sabi ng anak naming sa Jella. Nagpabuhat sa akin si Nicolo. Tinakpan niya ang mata ko nang napatingin ako kay Celia. Okay, we will eat na kapag naluto na ang food. Sabi ko sa mga anak ko. Mauna na kami, Celia. Paalam ko sa kanya. Ngumiti ito pero hindi umabot sa mata. Pumasok na kami sa loob. Tahimik lang ako nagmamasid sa mag-aama habang nanunungkit ng mangga. Nakakatuwa ang mga puno dito, hindi matataas. Pwede mong abutin ang mga bunga nito. Sabi ni Mang Berto, hindi daw nila hinayaang lumaki ang mga puno para madaling makakuha ng bunga. Hindi na kailangang akyatin. Hi. Napalingon ako nang batiin ako ni Celia. Napangiti ako sa kanya. Umupo ito sa tabi ko. Napatingin ito sa mag-aama ko. Matagal na palang may asawa si Nico. Sabi nito, nakakunot-no ako sa sinabi niya. Yes, we've been married 6 years. Tipid na sabi ko. Hindi ko na dinatali ang lahat. Mas mabuti na alam niyang hindi na single si Nico. Hindi ako tanga para mahalatang may gusto ito sa asawa ko. Pero sino bang hindi magkakagusto kay Nico? Guwapo at mayaman. Lahat yata ng kababaihan pinagpapantasyahan siya. Kahit naman ako noon, nagkagusto sa kanya.